Nabanggit na rin lang naman natin si Senador Bato. Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes Ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Hindi yung Senate President. Kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Aha. Kaya lang, hindi ko Problema. naman, hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating? Ng buong buo Sa oras na yun. sa oras araw na yun. Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan eh. Napayakap kayo. Kita ko sa video eh. Namalikmatawa eh. si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yaka. Yakap Anong niya, nangyari? Oho. Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang, hinahabol ako. Kasi sa mahinang ano. Hindi niya masabi. Oho. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita eh, na meron daw talaga siyang warrant of arrest Dati galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung inisyu ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Aha. mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest, ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Oho. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Oho. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Alam, feeling pa rin niya, magaling sa Sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng ng walang basihan eh. Basta magsasalita siya, very, very general eh. Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una,
nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay, opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. O, di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty, wala naman tayong Wala extradition tayo nun, treaty. opo, ho. Sa mga tweet, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. O, wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Isa ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? O, papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan, oho. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, oho. O, kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. O, halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Yan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, Opo, so oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice. Opo. Retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. O, sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako. Oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oho. Hindi Kayo po gumagana ba ba'y kayo? Oho. may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon halimbawa ang Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Oh. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oho. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oho. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan, sa RA 9851, pinapaghanda pa nga kami tungkol dyan sa pagpaprosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes, and blah, blah, blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po. Kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa mga tweet, mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan. Opo. and competent to do their job. Oho. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila Oho. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, Oho. ay wala nang maasahan Wala ang na, kanilang hindi na mga gumagana. Oh, yes. ang kanilang mga Yung mga korte nila. mamamayan. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Opo. Yung request na yon will be subjected to evaluation
by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yun, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan Yes eh. po, oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay, yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito eh. Sabi natin, nasunod na nila, opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang fiscal natin. So, papasok sila ngayon. Yan, opo. So, pwede nang pumasok dahil nga iko-complement nila eh, okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa sa procedural process. May proseso pa rin, opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung ano eh. Oho. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun eh. Ah, Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat eh. Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po eh. TRO. Oho. Sinasabi pa ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO, hindi pa nga kami tapos eh. Kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pang-apat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Nasasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Oh. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oho. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance with extradition laws and treaties. Oho. Iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay. Oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research siya. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa na Hulaan sa mo, Asia. sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Alam mo. Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang Okay? Ganun mo ba? Naniniwala ka ba na ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi ng para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun, nako. hindi man lang question di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dalang push eh. ito yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Sinasabi ko eh.
Oho. O bakit sabihin ko sa iyo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. O ito halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. Oo, the Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Oh. Naresto pero sa mga tuwid, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. Oho. Alam ba ni Secretary Bida ito? Sana Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir. Ano bansa naman po ito? Si Al-Bashir, Al-Bashir. Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila in-implement, Omar Al-Bashir. Oho. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo. Wala na nga tayong batayan. Oho. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant na ito pinipilit Opo. pa natin. Hindi lang tayo voluntary. Ang problema kasi nagkataon natang kalaban sa Napipilitan tayo ba eh. Hindi lang kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Ayaw talaga magparesto nga. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na aresto si Senador ba to? ba't nandun si Trillanes kasamang NBI? Ano ba talaga rito ang nangyayari rito? Oho. Di ba? Ito pa. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. Israel. Kilala natin yan. Kilala mo ito. Ito yung Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Nirefuse. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya wag mo niya sasabihin, kumo in-issue. Bakit naman tayo putya? Sapilitan na sapilitan. Talagang gitil na gitil tayo eh. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement eh. Mabubuisit ka talaga. Ito kahuli-huli yan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Oho. Hindi in-enforce ng Canada. Dapat hinuli ng Canadian authorities pala siya, no? Hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Vladimir Putin ng Russia? Russia, Hinamon pa sila ata ni Vladimir Putin eh. Sabi ni Mongolia is a member of ICC. Oho. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Because customary international law, sabi niya. Under customary international law, President Putin is a sitting head of state, entitled and shall enjoy immunity, sabi niya. Opo. Bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ang ganito ganyan. Sabi ng gano'n. Hindi mali-limang kasama ko. Wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. Lamang nung na sumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest. Aha. Ano ba yung basis ng yung protective custody ng Senado diyan?
Ano ba ang... Para sa akin, the protective custody of the Senate is born out Okay. of self-preservation. Self-preservation is the first law of nature to protect Tama to kayo. protect men and Opo. institutions. Yun ang basis. Ano bang pinagmulan ng lahat ng batas natin, mga statutes, mga constitution? Natural law, Yes po. di ba? Self-preservation is natural law, di ba? Anyway, Sen, ang problema kasi... Napakahirap paliwanagan yung mga... paano kasi mas pinakikinggan nila yung kasi naman yun, nagsalita kasi. Ako, ang pinakamarunong na abogado sa buong Pilipinas. O, edi sige. Sa'yo na. Then, saka marami nagsasalita ngayon, Sen, nabanggit nyo nga, meron pa mga dean ng College of Law, etc. Ano? Oo, nakalimutan ng mga din na yan, tsaka yung magagaling na mga abogado sa Pilipinas. Ang isang napakasimpleng patakaran ng ating Korte Suprema. Kapag ka ang isang kaso ay pinag-uusapan, nililitigate pa lang, huwag kayong gumagawa ng kung ano. Ako naman, kaya ginagawa ko because sa tungkulin ko sa Senado. Inaatake ang ganito, inaatake yung ganito, at tatayo sila ng ganito. Karapatan ko na gamitin din ang nalalaman ko para kontrahin ang kanilang opinion. Without necessarily addressing the merits of the case. Tama po naman. Di ba? Sila, yun na lang, nandun lang sila, pakapi-kapi lang to. Kung magsalita, akala mo Parang yun ang buong katotohanan, no? Parang akala mo nandun na siya sa bulwagan ng Senado. Parang sila ang abogado ng kalaban ni Senador Bato de la Rosa. Kasi paano, yung iba naman kasi sa amin, mas gusto silang kinakausap, yung mga gano'n. Pupunta sa media, alam mo, nagpasya kang maging senador, nagpaboto ka, nangampanya ka. Nagkataon na, binoto ka, may naniwala pa sa'yo, kahit paano. Di naging senador ka, di ba? Alam naman niya na ang Senado is a parliamentary body. Yes po. It is a deliberative assembly. Hindi naman siya tatayo doon makiharap ng debate. Pupunta siya sa radyo, pupunta siya sa television. Sabi nga, merong napasulat sa Biblia. Hahanapin mo siyang masikap, hindi mo siya matagpuan. Oo nga po. Minsan pupunta siya sa lounge, aakit siya sa opisina. Pero magsasalita pagkas tatakbo. Meron ba naman ganun? Nako. Pero ngayon sa nang bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino? Sabi niya po ng DOJ. At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas . Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin . Kaya pala sinabi ni Senador de la Rosa, ni Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao . Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Nakita doon ng pulis kung sino. Hindi naman doon sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ayun na nga po . Ano naman ang masama ron? Kasi wala naman silang talagang arrest warrant. Sana kung nakalagay sa revised penal code, kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. Yung baka pwede yun. Nako. Pero kamo nakisakay lang sa'yo, boss, baka pwede naman akong... Makisakay kasi wala akong sasakyan. Gawa nang dumating ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano . Naplatang sasakyan ko. Paano naman kasi katatakbo ko kasi. Hindi ko na naano yung sasakyan ko . Wala na palang hangin yun . Makisakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa .
Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may ano niya, silang mag-ate lang, sabi niya. Alam mo naman yun, di ba? Opo, Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion, sinagot siya, sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. Opo. May issue ba yun? Tapos mag-apologize. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 information. Reliable A1 pa eh. A1 pa, mali pala. Di wag kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Eh, problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Ang talagang kinasasama lang na loob, yung sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama, Yun, hindi nila natunugan na gano'n ang mangyayari. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Naku. Yan na lang ang pag-usapan, yung gano'n, wag na kayong kung ano-ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Yun ang sama ng loob eh. Yun na lang, wag na kayong ano. Naku. Kung ano-ano pang mga... Di ba? Anyway, Sen, bago lang tayo mag-break, mayroon tayong isang mahalagang paksa na mapag-uusapan. Marami lang po nagtatanong. Kaya ako tapos na tayo. Di pa po, meron pa tayo. 30 minutes pa. Yung issue ng Blue Ribbon, sabi nila, hindi na po talaga kayo ang nandyan. Magpapatawag, meron na bang kalendaryo kung ano ang magiging schedule ng Blue Ribbon? Kasi ito po ang inaabangan ng marami, Sen eh. Hindi, nakapangako ako kay Senate President na hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. Okay. Dahil in deference to the action taken by the majority na na ibigay kay Senator Pia. Kaya ang sabi ko, naipasya ko na bilang paggalang dun sa aksyon na yon. Yes po. Lahat ng katanungan dyan ay dapat ang sasagot ay si Senator Pia. Ayun. Di ba? Yes po. Okay. Ayan. We respect, Your Honor.